Heto ngayong update tungkol kay Soto. Next window na ang kanyang target na pagbabalik sa Gilas team, ang third window laban sa mga teams ng Australia at New Zealand sa kanilang home court na nga mismo. Home court naman ngayon ng ating mga kalaban. Hindi naman magpapahuli ang Gilas ngayong second window, lalong-lalo na sa team ng New Zealand. Posible na makaisa tayo dahil na rin sa mas malakas na frontline ang meron ng Gilas ngayon kumpara noong FIBA Asia Cup na kung saan ito ang pinakaletas na laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand. One-digit scoring lamang ang lamang ng New Zealand at hindi ito lalagpas sa 10. 8 points lamang ang inilamang ng New Zealand laban sa team ng Gilas. Ito pa nga ay kontra sa Junmar AG Edu sa loob ng paint lamang. Di mas lalo na ngayon na may QMB ang Gilas, papalagan nila ang team ng New Zealand sa loob ng paint at kahit na matinding depensa nga lang ang maibigay ng tatlong bigs natin ay magiging malaking tulong ito para sa ating national basketball team. Dahil sa absence nga ni Soto sa Gilas team ngayong second window ay kailangan na mag-step up sina Junmar, AG Edu at QMB. At para naman kina Junmar at AG Edu, kailangan na higitan pa nila ang kanilang nagawa noong FIBA Asia Cup dahil talaga naman na may laban sila ngayong second window. Konting review tayo sa pilay na Gilas lineup pero lumaban talaga noong FIBA Asia Cup. Hindi na nalalayo ang size natin laban sa team ng New Zealand at AG Edu para sa tip-in. Sa tamang pwesto o setup, unstoppable si Junmar kapag ginamit niya ang kanyang lakas sa loob ng paint. Justin Brownlee naman kayang-kaya pa rin na umatake sa depensa ng New Zealand. Maganda ang simula ng Gilas kontra sa team ng New Zealand at ngayon nga ay home court pa natin. Isa ito sa makakatulong sa atin, dagdag motivation para manalo ang ating team at para na rin sa mga Pinoy basketball fans sa harapan nila mismo. Sa play naman ito, dapat hindi na gaanong umangat pa si Junmar na iiwan na bukas ang loob ng paint. Newsam ginamit ang screen malapit sa basket, umangat para sa 2 points. Sa tamang play, presence of mind, meron namang opensa ang Gilas na nakakalusot sa depensa ng New Zealand. Ito lang ang ayaw natin, ang mag-init ang tres ng New Zealand. Isa ito sa dahilan kung bakit sila nanalo noong second window at sana malasin sila ng konti sa kanilang tres ngayong second window. Gaya nga ng sinabi natin, kapag may tao sa loob ng paint, mahihirapan ang New Zealand na makiscore sa shaded area kagaya dito. Ito yung isang problema noon ng Gilas sa FIBA Asia Cup, hindi na nagsasabay ang AG Edu at Junmar kaya inatake na ng New Zealand ang loob ng paint, kaya sobrang halaga ng pagkakaroon ng QMB para sa Gilas ngayong second window. Palaging 6'10 na mga players ang nasa 4 at 5 position natin, mahihirapan ngayon ang New Zealand. Justin Brownlee pa rin, alam na natin ang kayang maibigay ng player na ito. Sa play na ito, nag-iisa na naman si Junmar kaya dihado talaga sa pagkuha ng rebound. Pero ngayon AG Edu, Junmar at QMB rotation, mas malakas ng konti ang Gilas ngayon sa loob ng paint kumpara noong FIBA Asia Cup. Walang AG Edu ngayon, Junmar lamang ang nasa loob ng paint. Wala tayong combo big, ito ang kahinaan ng Gilas noong FIBA Asia Cup. Wala tayong depensa sa loob ng paint kapag pa isa-isang 6'10 lamang ang gamit natin, kaya ganito kahalaga ang role ng mga bigs natin sa Gilas. Nagpahinga si Junmar, AG Edu naman ang pumalit, pareho ang resulta, kawawa ang Gilas sa loob ng paint. Kaya nga inuulit-ulit natin, quality bigs ang kulang na kulang sa lineup ng Gilas. So walang Junmar ulit, AG Edu lamang, small ball ang Gilas. Kitang-kita na wasak tayo sa ilalim noong FIBA Asia Cup, pero kung nagsasabay ang Junmar at AG Edu, may laban ang Gilas. Yun nga lang, silang dalawa lang talaga ang malalaki noong FIBA Asia Cup para sa Gilas team at hindi naman pwede na 40 minutes na ibabad ni Coach Tim Cone ang dalawang bigs na ito. Kailangan talaga niyang pagpalitin para makapagpahinga naman. Dito na papasok ang role ni QMB. Siya na ngayon ang kasama sa main rotation ng mga bigs natin. Hindi na AG Edu at Junmar lamang, may QMB na tayo at ang maganda pa dito, palitan silang tatlo, makakapagpahinga sila ng maayos sa kanilang rotation. Kaya nga kapag nagsasabay ang Junmar, AG Edu o QMB, basta dalawang bigs ang nasa ilalim, mahihirapan talaga ngayon ang mga kalaban sa ilalim o hindi na ganon kadaling atakihin ang depensa ng Gilas sa shaded area. Nadihado tayo sa ilalim noong FIBA Asia Cup laban sa team ng New Zealand, pero ngayong second window, mag-iiba ng konti ang istorya ng labanan ng dalawang teams sa shaded area. Sa outside play, dito umarangkad ang Gilas, may tira tayo sa tres, Thompson, Brownlee at iba pa, at yung lamang ng New Zealand ang nagbigay talaga dito ay yung mga inside plays nila. Pero gaya ng sinabi natin, meron na tayong QMB, may size ang Gilas sa kanilang rotation, hindi na tayo basta-basta malulusutan sa shaded area. Mas lalo sanang mahihirapan ang New Zealand ngayong second window kung meron lang tayong
kay Soto. Pero recover lang talaga sa ngayon at bawi sa team ng Koshigaya Alpha si Kai kailangan na makapagbigay ng magandang performance dahil sa maraming laro na na-miss ang ating big man sa kanyang team na Koshigaya Alphas. Nag-commit naman si Kai sa third window kaya inaasahan natin ang mas malakas na Gilas. Pero ang focus muna natin sa ngayon ay ngayong second window. Prediction ko dito magiging dikitan ang laban na pwedeng mauwi sa 2 points, 3 points o 1 point na lamang.